Kumalat ang maitim na apoy sa paligid ni Zuo Fan, umuukit ng nakapapasong alingaw-ngaw sa hangin. Ngunit matapos niyang bawiin ang kapangyarihan, walang anumang nagbago. Natarante si Chu Qingcheng. Paano? Kaya mo bang wasakin ang hadlang? Kung may hadlang nga roon. Nakapakunot ang noo ni Zuo Fan. Hindi ito mukhang isang harang, o kahit isang ilusyon. Kung ganoon, matagal na sanang nawasak ng aking kulog apoy. Napakurap si Chu Qingcheng. Ang labo, parang hindi totoo. Qingcheng, may sinabi ba sa iyo si Ginoong Shuijing? Tanong ni Zuo Fan. Nag-isip muna siya bago tumango. Ipinangako niyang wala talagang hadlang o array. Aniya, puso ko mismo ang nagkukulong sa akin dito, hindi siya. Pusong sariling kulungan. Naglakad-lakad si Zuo Fan, tila ninanamnam ang mga salita. Tao'y alipin ng magulong pagnanasa, kaya't hindi nakikita ang tunay na sarili. Kailangang alisin ang layaw at linisin ang loob upang makita ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at pumikit. Napatingin si Chu Qingcheng, nagtataka. Alternasyon. Mula sa katawan ni Zuo Fan ay kumalat ang alon na parang nagbabaluktot ng realidad, pati siya mismo'y parang nababaluktot sa mata. Naguguluhan si Chu Qingcheng, nang biglang may kamay na humawak sa kanya at hinayla siya palayo. Napasigaw siya, halos matamba sa lakas ng hatak. Nang siya'y muling makatindig, napatitig siya nang hindi makapaniwala. Wala na ang lambak, ang talon, at ang pavilion. Sa halip, nasa harap sila ng isang maliit na looban. May gusali at isang silid sa gilid. Namilog ang mata ni Chu Qingcheng. Ay ito, iyan ang lambak na akala mong hindi mo matakasan, ani Zuo Fan, may mapanuksong ngiti. Isang karaniwang looban lamang, paikot-ikot ka lang sa loob nito. Dinadaya ng isang tao ang iyong paningin, kaya't walang paglabas. At dahil hindi mo mabasag ang ilusyon, nanatili ka rito. May ganitong uri ng kasanayan. Paanong ikaw? Kumislap ang kanang mata ni Zuo Fan, nagpakita ng 3 gintong bilog. Baka kasi kapareho ko ang kapangyarihan ng gumawa nito. Ngumiti siya at hinaplos ang kamay ni Chu Qingcheng. Sa sandaling yon, isang tunog ng alpa ang sumabay sa hangin. Napatigil si Chu Qingcheng, nanlalamig sa takot, at mahigpit na kumapit kay Zuo Fan. Siya yun, si Shuijing, ang may sala sa pagkakakulong ko. Walang dapat ikatakot. Kung darating, hayaan mong dumating. Hinayla siya ni Zuo Fan patungo sa pinagmumulan ng tugtugin. Sa likod ng gusali, isang binatang nasa 20 ang gulang ay nakaupong tumutugtog ng alpa. Nagtago si Chu Qingcheng sa likuran ni Zuo Fan. Yumuko naman ito. Pagbati, Ginoong Shuijing. Hindi tumigil ang alpa. Itinaas lamang ng binata ang tingin. Lumawak ang iyong puso at isipan sa paglipas ng mga taon. Nakalaya ka agad mula sa bigkis ng sariling puso, napakabuti. Ngumiti si Shuijing. Ngumiti rin si Zuo Fan. Sobrang papuri po yan. Malayo pa ang aking lalakbayin. Ni hindi ko na malayan kung paano ninyo pinakialaman ang puso ko. Kayong tunay ang dalubhasa. Hahaha, hindi ka na hambog gaya ng dati. Marami kang natutunan. Itinigil ni Shuijing ang pagtugtog at itinuro ang nakahandang chessboard. Matagal na mula nang huli tayong maglaro. Ipaubaya mong makita ko ang iyong progreso. Tumango si Zuo Fan. Kung inyong pahihintulutan. Umupo siya, kasama si Chu Qingcheng sa tabi. Nagpatuloy ang kanilang laban sa chess, puti laban sa itim, bawat galaw ay may tugon. Lumipas ang 1 oras at magkasalabong na ang mga piraso. Mas kalmado ka na ngayon. Nawala na ang padalos-dalos mong ugali, sabi ni Shuijing habang naglagay ng puting pyesa. Tumugon si Zuo Fan habang nagpatong ng itim. Lubos kong pinahalagahan ang inyong aral, na hindi sukatan ng panalo o talo. Kailangang makita ang mas malaking larawan upang magtagumpay. Hindi ko yun malilimutan. Hindi mo lamang iningatan, kundi itinaguyod pa. Ibang tao ka na ngayon. Maraming salamat, Ginoo. Utang ko po ang lahat sa inyo. Ngunit bamantong hininga si Shuijing. Nakakalungkot lamang, nananatili pa rin ang isang ugali, mahilig kang sumugal at gumamit ng tusong paraan. Mapanganib yun para sa isang manlalarong nagnanais umangat. Habang mas mataas ang iyong naabot, mas matatalino at mas tuso ang iyong makakalaban. Ang labis na pagkatusuo'y maglalantad lamang ng iyong kahinaan. Mabigat ang bagsak ng puting pyesa, winasak ang marami sa kay Zuo Fan. Maliwanag ang magiging kahihinatnan. Nangingitim ang mukha ni Zuo Fan.
Tama kayo, Ginoo. Nagsimula akong walang kakayahang makipagsabayan sa mga higanti. Ngunit kung ganoon, bakit ang mga tulad ninyo, mga malalaking manlalaro, ay nakikialam pa sa tulad kong maliit? Langit na pinuno, kayo ba? Tahimik na tumugon si Shui Jing, sa wakas, natuntun mo rin. Napasinghap si Chu Qingcheng. Ang langit na pinuno? Pinakamakapangyarihan sa 10 sinaunang pinuno. Imposible, di ba't lahat sila ay bumagsak na? Kahit ang Nether Sovereign, kaluluwa na lang ang naliligaw sa dagat ng kamatayan. Paano pa siya nabubuhay? Ngumiti si Shui Jing, nakatingin lamang kay Zhuo Fan. Sigurado ka ba? Huminga ng malalim si Zhuo Fan. Mula nang mapasa kamay ko ang inyong Divine Eye of the Void, lagi akong may kaba, na darating ang araw na pupuntahan ninyo ako at dudurugin dahil inangkin ko ito. Ngunit napagtanto kong para bang isa lamang itong entablado. Ang iba pang mga pinuno ay nagpakita rin at nagturo sa akin. Hindi ko inisip na ako'y espesyal para bigyan ng ganoong pagpapahalaga. Kaya't pinaghinalaan kong lahat ito'y nakaplanong laro. Pinaypayan siya ng kamay ni Shui Jing. Magpatuloy ka. Kanina, ang mga halimaw na yon. Mula sila sa mundong mortal. Naroon ang mga aura ng mga sagradong sandata. Inisip kong katapusan ko na, lalo't inaasahan kong kayo mismo ang tatalo sa akin. Ngunit nang marinig kong mga tauhan ninyo sila, naging malinaw ang lahat. Hindi ninyo ako ibig patayin, kundi gamitin. Kung hindi, bakit ninyo ako itinulak sa landas ng demonyo? Crack alternasyon. Pumalakpak si Shui Jing. Mahusay. Ngunit lahat ng iyon ay batay sa hinuha mong ako nga ang langit na pinuno. Kung hindi pala, tumawa si Zhuo Fan. Ang salamin ng buwan ay naglalaho sa kawalan, at ang landas ng kawalan ay siya ring void path. Noon pa man, sinabi ninyong kayo yon. Sino ang mag-aakalang ang unang pinuno ay nagtatago bilang si Shui Jing? Ang ginamit ninyong kasanayan sa pagkulong sa amin ni Qingcheng ay ang ikatlong antas ng Divine Eye of the Void, ang Mirage World, tama. Kumislap ang kanang mata ni Zhuo Fan, muling nagpakita ng 3 gintong bilog. Ngunit mahina pa ako, kaya't ilusyon lamang sa isang lugar ang kaya kong gawin. Samantalang kayo'y nakapagtatanim mismo ng ilusyon sa puso ng tao. Nakatakas lamang ako dahil may kaalaman ako sa Void Path. Ngumiti ang langit na pinuno. Zhuo Fan, magaling ang iyong ginawa sa pagpunta sa mortal na mundo. Namangha ako, ngunit humarap si Zhuo Fan ng mariin. Salamat, ngunit may hindi pa rin ako maunawaan. Noong iniligtas ninyo ako at itinuro sa landas ng demonyo, hindi ba't hindi yun basta pagkakataon lamang? Bakit interesado ang mga gaya ninyo, ang pinakamakapangyarihan? Sa isang kagaya kong hamak, diretsyong hinamon ni Zhuo Fan ang isa sa pinakadakilang pinuno. Kung wala na siyang silbi, matagal na sana siyang winasak. Ngunit ang katotohanang buhay pa siya ay nagpapatunay na may halaga siya. At ngayon, iyon ang gagamitin niya upang tuklasin ang katotohanan. Marami nang nasaksihan si Zhuo Fan, at lalo lamang lumalim ang kalituhan sa kanyang loob. Ngunit sa wakas, nagkaroon siya ng tapang, isang pagharap sa mismong langit na pinuno. Malamig nang umisi ang Heavenly Sovereign. Alam mong isa ka lang na walang halaga, isang piyesa sa laro ng mga tunay na manlalaro. Kaya dapat mo ring maunawaan na wala kang sariling pasya. Lahat ng hakbang mo ay gabay ng iba, ni hindi mo namamalayan. Hindi ito landas na ikaw mismo ang pinili. Kapatid ko, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Zhuo Fan. Umiling ang Heavenly Sovereign. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi mo na kailangang alamin. Ang dapat mo lang maunawaan, gaya ng inaamin kong pinangungunahan kita. Dapat mo ring gampanan ang bahagi mo. At anong magpapasunod sa akin? Sinabi ko na, wala kang pagpipilian. Tumawa siya ng malamig at tumingin kay Chu Qingcheng. Nanigas si Zhuo Fan, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Pamunit sa espasyo ang isang portal, at sa kabila nito ay bumungad ang isang luntiang kagubatan. Itinuro iyon ng Heavenly Sovereign. Iyan ang luklukan ng kaliwanagan ng Emotion Sovereign. Doon mo kukunin ang kanyang landas. Emotion Sovereign, ang pinakahiwaga sa 10, napakurap si Zhuo Fan. Sa 9 Serenity Secret Records, halos hindi siya nabanggit. Wala ring bulong-bulungan tungkol sa kanya sa buong mundo. Paano ko yun gagawin? Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Gagawin mo ang hindi kayang gawin ng iba. Nasa plano nila ang pagtanggap mo sa landas, kaya't huwag kang mag-alala. Sila, sumimangot si Zhuo Fan. Ibig mong sabihin sina Nether Sovereign.
Ibinigay nila sa akin ang kanilang landas, at gayon din ikaw. Ano ba talaga ang pinaplano ninyo? Ibibigay pa rin ba nila ito kung alam nilang ikaw ang nagpadala sa akin? Zhuo Fan, sobra kang mag-isip, ha ha ha. Tumawa ang Heavenly Sovereign. Tandaan mo ang aral ko. Habang mas mataas ang inaakyat, lalo nang nawawala ng saysay ang mga tusong pakana. Harapan kaming naglalaban para makontrol ang lahat. Matagal nang inaasahan ng mga iyon ang pakikipag-ugnayan natin, at ganoon din sila sa atin. Parang larong ahead-race, alam nating lahat kung anong piyesa ang aalis at mananatili, ngunit malinaw ang kahihinatnan. Ikaw ang nasa bukas na entablado, at hindi pa tapos ang laban. Hindi na sumagot si Zhuo Fan. Lumingon siya kay Kong Lin na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Isang tingin ang ibinigay niya bilang panatag bago siya tumawid sa portal. Sa loob, nagliparan ang mga ibon, naglalaro sa mga sanga. Ang paligid ay paraiso, walang kasamaan, walang bigat, walang panganib. Isang ganap na lugar para sa pamumuhay sa pag-iisa. Ngunit may kakaibang bagay na pumukaw sa kanyang mata. Lahat dito ay may kapareha. 2 insekto ang sabay lumilipad. 2 ardilya ang sabay tumatalon. Maging ang mga damoy tumutubo ng magkadikit, tila lahat ay nakaugnay sa kakaibang bigkis. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang nag-iisang araw sa langit ay tila nakabukod. Napatawa si Zhuo Fan, ngunit agad ding napaisip. Itinaas niya ang tingin at nasalayan ang buwan. Gaya nga ng Emotion Sovereign, pati araw at buwan ay pinagbuklod. Nagpatuloy siya sa paglalakad, walang humahadlang, walang mga bitag, walang depensa ang lugar. Taliwas ito sa nakakatakot na Nether Sea, dito'y kapayapaan at katahimikan lamang ang naghahari. Makapangyarihan si Heavenly Sovereign, bakit kaya hindi siya mismo ang pumunta rito? Bakit kailangan pa akong ipadala? Pilit na ina-erect ni Zhuo Fan ang laro ng 10 Sovereign at ang kanyang papel dito, ngunit nauwi lamang sa kawalan. Kaya tumigil na siya sa pag-iisip at nagpatuloy hanggang sa marating ang isang yungib. Sa ibabaw nito, nakaukit ang mga salitang, Cave of Emotion. Pagbati, Sovereign. Malalim ang kanyang pagyuko, walang tugon. Katahimikan lamang. Napamura si Zhuo Fan sa loob-loob niya. Wala ba siya? O baka naman nagkamali si Heavenly Sovereign ng tinuro. Babuka pa lamang sana ang kanyang bibig nang marinig niya ang banayad na tinig ng isang babae mula sa loob. Sa wakas, nandito ka na. Ah, oo. Tumango si Zhuo Fan. Lalong napatunayan ang sinabi ng Heavenly Sovereign, itinadhana siyang maging piyesa ng lahat ng Sovereign. Ang bawat isa sa kanila ay naghihintay sa kanya. Sino ang nagdala sa iyo rito? Ang Heavenly Sovereign po, Sovereign. Siya ang naghatid sa akin sa inyong luklukan ng kaliwanagan. Mula pa noon, nakapagtataka na kung hindi niya ito mapapansin. Tama ang sinabi ng 9 Serenities, ang huling magwawagi ay ang kapalaran pa rin. Nagulumihanan si Zhuo Fan. Sovereign, kung hindi ninyo gusto, maaari naman akong umalis. Hindi. Masyado na kitang hinintay. Hindi ka na makakaalis. Kasabay ng mariing tinig ay lumabas mula sa yungib ang isang makukulay na liwanag. Diretso itong pumasok sa katawan ni Zhuo Fan at nanatili roon. Napakamot siya sa sarili. Ganun lang ba? Tapos na? Oo, maaari ka nang umalis. Hindi ba dapat gaya ng ginawa ng pangkat ni Nether Sovereign? Wala bang pagsubok? O gabay man lang? Parang sobrang casual. Ibinigay na sa'yo, at hindi ka pa kontento. Lumayas ka na. Sige na nga. Napakurap si Zhuo Fan, ngunit yumuko pa rin bilang pamamaalam. Mag-ingat po, Sovereign. Naglakad siya pabalik sa portal. Bago lumusat, muli niyang nilinggan ang paraiso. Ngunit sa mismong sandaling tawirin niya ang lagusan, naglaho ang lahat. Wala ng mga ibon, wala ng mga insekto, wala ng araw at buwan. Sa halip, mabigat na ulap at malamig na hangin ang naghari. Sa ilalim, kalansay ang nakakalat habang nilalamon ng gutom na mga aso at uwak ang bawat nalalabi. Ang paraiso'y naging impyerno. Mula sa yungib, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Kung ang langit ay may pag-ibig, ang langit ay tatanda rin. At ang pag-ibig ang pinakamatinding lason sa mundo. Si Heavenly Sovereign ay nagwawala sa buong daigdig, ngunit siya man ay nabihag ng aking mahika at hindi na muling nakabalik dito. Ipinadala niya ang isang tao upang akuin ang aking landas, ibig sabihin, malapit na siyang makawala rito. Nauubos na ang ating panahon. Bali Yuyu, handa ka na ba?
Isang babae ang lumitaw sa loob ng yungib, malamig ang tingin. Tumango siya. Sumilab ang kulay rosas na liwanag sa buong yungib. Malapit na tayong kumilos, kaya muli kitang paaalalahanan. Ang bakas ng aking kaluluwa'y nabuhay lamang dahil sa aking landas. Sa oras na ipasa ko ito, yun na rin ang araw ng aking paglaho. Ngunit muling makakamtan ko ang kontrol sa pamamagitan mo. Subalit hindi kayang tiisin ng iyong katawan ang bigat ng isang landas, at ikaw ay maglalaho. Tinatanggap mo ba ito? Matigas ang tinig ni Bailey Yuyu. Hindi ba't nais mong hadlangan si Heavenly Sovereign? Bakit pa ito sinasabi ngayon? Muling sumagot ang tinig, wala akong puot kay Heavenly Sovereign. Ang pagharang sa kanya ay dahil iba ang aming landas. Walang kinalaman ang damdamin ng mortal dito. Nalulugod akong ialay mo ang sarili mo. Ngunit bilang emotion sovereign, kailangan kong tiyakin ang iyong pasya. Ang damdamin ay matigas na parang bato, at ang tunay na pagkadalubhasa rito ay ang maramdaman ang pinakamatinding anyo nito. Ipinadala ka rito ni Nether Sovereign dahil naniniwala siyang kaya mo. Ngunit batid kong iisa lamang ang direksyon ng iyong damdamin. Kung maaabot ba yon o hindi, iyon ay alam ko na. Hindi ko siya hahayaang mamatay bago ako. Nakasukob sa matatag ng ngiti ang mga salita ni Bailey Yuyu. Kasabay ng malakas na putok, nilukob ng liwanag ang buong yungib at sumanib sa kanya. Nanginginig si Bailey Yuyu sa matinding sakit, ngunit nang iminulat niya ang kanyang mga mata, malamig at nakapanghihilakbot ang nagningning sa kanyang titig. Rumble, gumuho ang bundok, at sa loob ng 1,000 milya, lahat ay naging alabok. Sa isang iglap, naglaho si Bailey Yuyu. Samantala, 100 milya mula sa Mirror Moon Cottage, ilang sagradong bato ang bumaon sa lupa at bumuo ng kakaibang hanay. Huminga ng malalim si Secretive Aura at nagsimulang gumawa ng mga senadoryas. Matindi ang mukha ni Li Jingtian at ng kanyang mga kasama. Binibining Shuanga, kaya ba talagang iligtas ng array na ito si Steward Zhu? Maging siya mismo'y walang kumpiyansa na mapagtagumpayan si Shui Jing sa sining ng mga array. Paano mo ito magagawa? Hindi ito upang labanan si Shui Jing, kundi upang igabay siya. Mapait ang titig ni Shuanga. Ito ang misyon ng aking mga ninuno para sa aming angkan. Ang bigyan ng daan si Kuya Zuo upang makatakas. Pumaimbulog ang makukulay na liwanag, at mula kay Shuanga ay lumabas ang nakapanghihilakbot na aura na nagpatigil sa lahat ng nakapaligid. Maingat na lumapit si Swordheart sa matayog na bangin. Nakangiti siyang nakatanaw sa papalubog na araw, habang binabantayan ng may pag-aalinlangan si Swordchild. Mahina siyang napabulong, malapit na niyang makamit ang ninanais, at muling magiging payapa ang mundong ito. Tahimik lamang na nakatitig si Swordchild. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Swordheart. Swordchild, ang iyong amo ba ang nagbigay niyan sa'yo? Hindi. Siya ang aking ama. Matigas ang titig ni Swordchild. Umiling si Swordheart. Ganyan talaga ang tao, ginagawang anak ang sariling espada. At paano ka nakikita ng iyong amo? Hindi ba't halata? Napabuntong hininga si Swordheart. Ako ang kanyang puso. Saan man ituro ng puso, doon tumuturo ang espada. Ako ang kanyang tibak, at siya ang tibok ng aking dibdib. Iisa kami, siya at ako. Ibig mo bang sabihin, kapatid ang turing niya sa'yo? Hindi kapatid, sapagkat hindi kailanman iisa ang isipan ng magkakapatid. Ngunit kami, iisa ang kalooban. Ngumiti si Swordheart. Ano man ang kanyang ninanais, siya ring nais ko. Hindi tulad ng magarang salita ng amo mo na tinatawag kang anak. Ano ba ang pagiging magulang kundi isang anyo ng pagkaalipin? Kailangan mong sumunod, kailangan mong makinig. Ang tinatawag na pagkatao ay huwad at makitid. At ano ngayon? Mapang-uyam ng ngisi ang isinagot ni Swordchild. Ginawa ka ng amo mo na kawangis niya, ngunit sa huli, isa ka lang kopya. Pinipilit mong umunlad, oo, ngunit hindi ka kailanman higit pa roon. Ang aking ama ay turing kami bilang mga anak, subalit hindi niya kailanman pinilit na sumunod kami. Ganoon din ang clan head ng Luo, ganoon din ang Qilin. Isa lamang akong espada, at kung ganoon, sino ang tunay na amo, at sino ang tunay na lingkod? Tumingala si Swordheart. Ang Heavenly daw ay walang damdamin, walang hanggang nag-iisa, hindi naaapektuhan ng mga pabigat ng tao. Kaya't sa huli, ang 10 sinaunang sovereign ay naging isa lang na langit at 9 na nilalang. Nagbahagi na ng 9 ng kanilang landas. Samantalang ang Heavenly daw ay nanatiling isa. Ganoon din kami.
Hindi ako nilikhang kopya lamang, kundi sapagkat ang heavenly daw ay lagit-laging nagtataglay ng wangis nito. Ako ang kanyang espada, at siya ang nagtuturo sa akin kung saan naroon ang landas ng Dao upang makalikha ng isang dalisay na mundo. Ano ang kaugnayan yon sa aking ama? Hindi ka naman niya ginulo. Ngunit may kinalaman siya, at napakahalaga. Para sa Dao, para sa sangkatauhan, sa kanya nakasalalay ang takbo ng mundo. Ang lahat ay nasa kamay ng isang tao lamang. Ngumiti si Swordheart. At kung pala rin tayo, ngayong gabi masisilayan natin kung saan patutungo ang mundong ito, hahaha. Nanlamig si Swordchild, ramdam ang gumagapang na pangamba. Whoosh! Dalawang nilalang ang yumuko sa harap ni Swordheart. Ginoo, tapos na. Dalawa sila sa 8 halimaw. Pinawi sila ni Swordheart ng kanyang kamay bago muling humarap kay Swordchild. Alam mo ba kung ano sila? Noon, sila'y pinakamalalakas sa mortal na daigdig. Mga lalaking umakyat hanggang tugatog ng kapangyarihan. Ngunit sa pag-abot nila roon, lalo silang nabaon sa pagkadismaya sa harang na hindi nila malampasan. Hindi pa sila nakadanas ng kabiguan noon, kaya't nang maranasan nila, sila'y nabalisa. Doon ako pumasok, naghandog ng katuparan ng kanilang mga pangarap. At nang sila'y yumuko, hindi na nila muling maiaangat ang kanilang ulo. Iyan ang pagkabulok ng pagkatao. Mga kultibador mula sa mortal na daigdig, mga natuto mula sa mga sagradong sandata. Ganoon nga, kung gaano kabagsik ang kapaligiran, ganoon kalakas ang mga tao. Pagkaraan ng sinaunang panahon, wala nang lumalabas na kakaiba mula sa sacred domain. Tanging sa mortal na daigdig tuwing 1,000,000 taon may sumisilang na karapat-dapat. Tumango si Swordheart, ngunit may halatang paghamak sa kanyang mukha. At ang kinalabasan, nabaon sila bilang kalahating sovereign, ang kanilang mataas na pagmamataas ay nagmistulang duwag na pag-aalinlangan. Nawala ang tiwala sa sarili, kaya't naghanap ng ibang daan, at sa huli isinelyo ang kanilang pag-asa. Kaya't hindi na sila maaaring maging sovereign. Kung may nakaupo na sa landas, wala nang puwang. Biglang sigaw ng Sword Sovereign. Umiling si Swordheart. Mali. Ang 10 landas ay maaaring parang 10 lamang, ngunit hindi ibig sabihing hindi na ito mababago. Mahirap, oo, ngunit kung may lakas ng loob na humanap ng ibang landas, maaari ring maging sovereign sa espada. Noon, may isang Patriarch Blood Demon, pinakamalapit na nakatuklas ng bagong daan. Ngunit nang marinig ito ng iba, naniwala silang selyado na ang 10 landas, kaya't nawala ng tapang. Ikaw ba, batang Taybak, handa ka bang sumubok? Nagningning ang mga mata ni Swordchild, puno ng uhaw sa pakikibaka. Hahaha, baka hindi ka na magkaoras, kapag nabigo ang iyong amo. Tinapak ni Swordheart ang ulo ng bata at tumawa. Halika, panoorin natin ang huling kilos ng iyong amo, marahil, ito na ang huli. Lumisan si Swordheart, at sumunod si Swordchild. Pagdating nila sa bakuran ng Heavenly Sovereign, nadatnan nila itong nakaupo sa kanyang silya, nakatitig ng mariin sa isang chessboard. Naglalakad-lakad si Chu Chingcheng, paminsan-minsang sumisilip sa lagusan na puno ng kaba. Paglapag ni na Swordheart at Swordchild, yumuko ang una. Handa na, mainam. Tumingin si Heavenly Sovereign kay Swordchild, samantalang napasinghap si Chu Chingcheng. Bakit ka narito? Napakadelikado. Nasaan si ama? Tanong ni Swordchild. Napabuntong hininga si Chu Chingcheng, nakatingin sa portal. Pumunta siya upang hanapin si Emotion Sovereign. Para silang mortal na magkaaway. At dahil kinakatawan ni Zuo Fan si Heavenly Sovereign, marahil. Umiling siya, bakas ang pangamba. Pati si Swordchild ay tila hindi mapalagay. Lumabas si Zuo Fan mula sa lagusan, tila walang anuman. Ngumiti ang dalawa sa kanyang pagbabalik. Tiningnan siya ni Heavenly Sovereign at ngumisi, sabi ko na nga ba, ibinigay niya yon sa iyo. Nasa akin na, ano pa ang kailangan mo sa akin ngayon? Humugat ng buntong hininga si Zuo Fan. Nagkibit balikat ang Heavenly Sovereign at nagbukas ng isa pang lagusan, patungo sa Sacred Mountains, kung saan naroon ang mga disipulo at ang 6 na Mountain Lord. Subalit lahat sila'y walang malay. Naguguluhan ang tingin ni Zuo Fan. Makalipas, nagsalita si Heavenly Sovereign. Bilang tagapagmana ng 9 Serenities, tinahak mo ang Demon Transformation Art hanggang sa unang antas ng Saint Stage. Malayo ka pa sa tugatog, ngunit ang lawak ng puso't isipan mo,
dahil sa maraming pamana ng mga sovereign, ay malinaw. Upang maabot ang sovereign stage, kailangan mo na lang ng sapat na lakas. Ano, nanlaki ang mata ni Zuo Fan. Gusto mo bang higupin ko sila? Siyempre, ano sa tingin mo't pinigilan ko ang patayan? Ang mga disipulo ng Sacred Mountains ay nagsasanay sa pinakatuwid na pamamaraan. Matibay ang kanilang pundasyon. Kung sila ang gagamitin mo, pinakamainam ang resulta. Anong pakana ito? Bakit mo ako gustong gawing sovereign? Iisipin mong tinutulungan lang kita. Umiling ang Heavenly Sovereign na may tusong ngiti. Hindi lang ako, maging ang iba pang sovereign ay nagnanais din yan. Hindi ba't walang saysay kung ipinamana sa iyo ang napakaraming landas kung hindi rin naman para palakasin ka? Ngunit magkaiba ang layunin ninyo. Bakit ka nagmamalasakit? Nakalimutan mo na ba ang iyong kalagayan, Pepe? Wala kang kapangyarihan dito. Nilapitan pa niya ng tingin sina Chu Chingcheng at Sword Child. Matagal na sana kitang binahan ng materyales. Kung hindi lamang masisira kapag minadali. Ano, gagawin mo ba o hindi? Nang inig ang mukha ni Zuo Fan. Napatingin siya sa paligid at napabuntong hininga. Gumawa siya ng hand seal at naglabas ng maitim na enerhiya. Sa isang iglap, bumalat ang dagat ng kadiliman sa karamihan. Wala ni isa man ang nakagalaw bago sila matuno. Bumalik ang itim na enerhiya kay Zuo Fan, at napuno siya ng walang hanggang lakas. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Pinipigilan mo ang sarili mo, natatakot na lamunin ka ng Demon Transformation Art gaya ng iyong disipulo at iba pa. Huwag kang mag-alala. Ang pagkawasak ay para lamang sa mahihinang katawan, sa mga isip na hindi kayang taglayin ang bigat ng mga pinatay. Ikaw, lumampas ka na roon. Kaya't sige, magkaltiba ka na. Lintik ka. Nanginginig si Zuo Fan at nagpakawala ng malakas na alon ng itim na enerhiya. Sa isang kisap mata, naging alabok ang lahat ng tao. Napaatras si Chu Chingcheng sa takot. Tumango naman ang Heavenly Sovereign. Halina, gamitin natin ang munting sandaling ito upang pagsamahin muli ang Heavenly Dao, tulad ng dati. Bago ang dakilang digmaan, nagningning ang mga mata ng Heavenly Sovereign. Balot ng itim na enerhiya si Zuo Fan, ngunit malinaw pa rin ang kanyang pandinig. Noong ang sansinukob ay nasa pinakapayak na anyo pa lamang, ang langit at lupa'y busilak, malinaw, at puno ng kasiglahan. Lahat ng bagay ay tapat at malusog ang pag-iral. Ang wastong lakas ang nangingibabaw, at iyon ang pinakadalisay na panahon sa buong daigdig. Tumindig ang Heavenly Sovereign at naglakad-lakad habang nagsasalita. Ngunit nang dumating ang sangkatauhan, ang kasiglahan ng mundo ay nasira. Sa puso ng tao ay may mga demonyo, kaya't ang katwiran ay nasusubok at nilalaso ng landas ng kasamaan. Ang demonyong landas ay hindi galing sa kalikasan, mula ito mismo sa tao. Ang puso ng tao ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi ba't upang linisin ang mundo, kailangang putulin ang pinagmumulan nito? Sumagot si Zuo Fan mula sa kanyang pagninilay, hindi ba't nakakatawa na pag-usapan ang paglipol sa landas ng demonyo, gayong ako mismo'y kabilang doon. Iyan mismo ang dahilan, tugon ng Sovereign na puno ng kasidhian. Sapagkat naabot mo na ang tuktok nito kaya batid mo ang kabuktutan ng puso ng tao. Seryoso akong nagtatanong, sa lahat ng kasalanang ginawa ng mga tao, hindi ba't nararapat lamang silang mawala? Huminga ng malalim si Zuo Fan. Oo, masama ang tao, ngunit. Walang ngunit. Sa iyong paglalakbay bilang isang demonyong tagasanay, lagi mong hinahanap ang maliit na dahilan upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Ngunit ngayong naging tunay kang demonyo mula sa pagiging hamak, batid mo na ang mabuti't masama sa kanilang mga puso. At dapat na silang lipulin. Dapat ay sinusuportahan mo ako ngayon, hindi ba? Nalito si Zuo Fan. Kailan ko ba siya sinuway? Magagawa ko ba yon? Nakakatawa naman ito. Nag-ipon ng lakas ng loob si Chu Chingcheng upang sumagot, tunay na may kasamaan sa tao, ngunit may kabutihan din. Hindi mo maaaring hatulan ang lahat dahil lamang sa iilan. Isa kang sovereign, ngunit hindi ba tao ka rin sa simula? Taong totoo, dati, tugon ng sovereign na malamig ang tinig. Ngunit nang maabot ko ang landas ng kawalan at maging Heavenly Sovereign, iniwan ko na ang aking pagiging tao. Ako na ang sugo ng langit, ang kamay na huhusga at maglilinis ng anumang dumudumi rito. Tungkulin ko ito, napangisi siya, at dahil ako'y minsang naging tao, batid ko kung gaano kalalim ang lason. Kailangan itong anihin, lipulin, upang muling luminous ang mundo.
At ang sinasabi mong dangal at kabutihan, humalakhak siya ng malakas, pawang mga ilusyon lamang. Umugang ang hangin, nayanig si Zuo Fan, umapaw ang kanyang lakas at muling kumalma. Tinapak siya ng Heavenly Sovereign sa balikat. Magaling, kamangha-mangha nga ang Demon Transformation Art ang pinakamabilis na paraan ng pagsasanay. Nasa kalagitnaan ka na ng yugto ng banal. Ngunit nakapagtataka, bakit bumabalik ka sa ikalimang antas ng Foundation Establishment Stage? Nakakabighani, hahaha. Tinatawag itong True Self-Art, paliwanag ni Zuo Fan, natutunan ko ito mula sa isang nakatatanda sa mortal na daigdig. Sa rurok ng landas, kailangang bumalik sa pinagmulan. Hindi ba't yan ang minimithi ng mga kagaya ninyo? Umiling ang Sovereign. Hindi ko pa narinig sa alinman sa 10 sa amin ang ganoong paraan. Ang bawat Sovereign ay may sariling landas, paghuli sa araw at buwan, pagpigil sa mga bituin, pagwasak sa mundo, lahat ay kahanga-hanga. Ngunit itong True Self-Art, payak, tila para lamang sa mga hamak. Gayunpaman, sige. Ang Demon Transformation Art ay sumisipsip sa lahat ng bagay, hindi ito maaapektuhan ng isang mortal na pamamaraan, hahaha. Pumikit si Zuo Fan at hindi pinansin ang kanyang panlalait. Nagpatuloy ang Sovereign, at ang tinura ni Binibining Chu ukol sa dangal at kabutihan. Pawang pagkukunwari lamang yon, balat kayo upang takpan ang likas na kasamaan ng tao. Tinablan si Chu Chingcheng ng panginginig sa kanyang mga salita, ngunit hindi na siya pinansin ng Sovereign. Sa halip, tumingin ito kay Zuo Fan. Alam mo ito nang higit sa iba. Nang harapin mo ang 8 emperador at ang mga banal na bundok, ginamit mo rin ang kataas-taasang katwiran bilang sandata upang hindi ka pagkaisahan. Tama akong ipinasok ka sa mortal na daigdig, doon mo natutunang maging ganap na demonyo. Ngunit bigla rin niyang idinugtong, bagamat may ilan, kakaunti lamang, na tunay na mabuti, tulad ng isang bulaklak. Umugang muli ang paligid, nayanig si Zuo Fan, muling lumakas hanggang sa umabot sa huling yugto ng banal, habang ang kanyang pagsasanay ay bumaba pa tungo sa ikatlong antas ng Foundation Establishment Stage. Matalim ang tingin ng Sovereign. Hindi ko ikinakaila na may ilang tunay na mabubuti. Ngunit kapag nalunod sila ng kasamaan ng daigdig, ang kanilang kabutihan ay nagiging binhi ng mas malaking kasamaan. Sa lahat ng nilalang, ang puso ng tao ang pinakawalang kasiguruhan. Sa isang iglap, ang anghel ay nagiging demonyo. Hamupa ang hangin. Libu-libong mga banal ang naging alabok, iilan lamang ang nakaligtas. Lalong lumakas si Zuo Fan, umabot sa tuktok ng banal na yugto. Kumikinang ang kanang mata ng Heavenly Sovereign sa 10 gintong bilog. Muli, wala kang paraan upang ako'y kumbinsihin. Kaya't katulad ng dati, tulungan mo akong abutin ng sukdulang yugto, upang maging kataas-taasang nilalang, at wasakin ang mundong ito para muling isilang. Boom! Nagbago ang langit. Isang dambuhalang mata ang lumitaw sa itaas, at 10 gintong singsing ang nagningning sa gitna nito. Nayanig si Zuo Fan, halos madurog ang kanyang mga buto. Heavenly Sovereign, ano ang ginagawa mo? Ngumisi ito. Kukunin ko ang mga landas na ipinasa sa iyo ng iba pang Sovereign. Divine Eye of the Void. Ika-10 yugto, Void Cave. Biglang kumislap ang 10 gintong singsing. Ramdam ni Zuo Fan ang kanyang lakas na pinipiga palabas. Damyugo ang kanyang balat, ang kanyang kapangyarihan ay parang hinihigop mula sa kanyang kaluluwa. Napalingon siya, at nasalayan si Chu Chingcheng na dumaranas ng kaparehong paakit. Heavenly Sovereign, ako ang gumawa nito, hayaan mong ako ang magdusa. Huwag mo siyang idamay. Pangako ko'y pangako, sagot nito. Hindi ko siya papatayin, kukunin ko lamang ang isang bagay. Isang makukulay na liwanag ang lumabas mula kay Chu Chingcheng at lumusat patungo sa dambuhalang mata. Yan ay, bulalas ni Zuo Fan. Landas ng 9 serenities na iniwan mo sa kanya, paliwanag ng Sovereign. Bumagsak si Chu Chingcheng, mapatla at nanghihina. Huwag kang mag-alala, dagdag ng Sovereign. Kinuha ko lamang ang landas, hindi ang kanyang buhay. Kailangan lamang niyang magpahinga. Ngunit, kapag muli kong isinilang ang mundo, hindi ko maipapangako ang kanyang kaligtasan. Hahaha, ngunit hindi ba't ang landas ay para lamang sa may-ari nito? Sigaw ni Zuo Fan. Para iyon sa karaniwang tao, malamig na tugon ng Sovereign. Ako ang Heavenly Sovereign, at ang aking Divine Eye of the Void, ika-10 yugto, Void Cave, ay kayang agawin ng kahit ano,
kahit ang landas ng isang sovereign. Ngumisi siya, kung siya lamang ay may lakas ng isang tunay na sovereign, baka nahirapan ako. Ngunit hanggang dyan lamang siya. At ngayon, tumawa siya ng malakas. Ikaw naman ang susunod, kapatid ko. Sa isang baliw na ngiti, kumislap ang 10 gintong singsing sa mga mata ng Heavenly Sovereign. Ramdam ni Zhuo Fan ang matinding sakit, tila may hinihigop sa kanyang kaluluwa. Sumigaw siya habang isang makulay na liwanag ang lumipad palabas at nawala sa dambuhalang mata sa langit. Tyrant Emperor Path, kuha. Ngumiti ng tagumpay ang Heavenly Sovereign habang patuloy na sumisigaw si Zhuo Fan sa matinding kirot, bawat liwanag na lumilipad palabas sa kanya. Huminga ng mabigat si Chu Chengcheng. Pinagmamasdan ang kanyang paghihirap ng may pangamba. Pamilyar sa kanya ang eksenang ito, kaya mas masakit para sa kanya ang bawat sigaw ni Zhuo Fan kumpara sa sarili niyang naranasan. Humagulhol si Chu Chengcheng at dahan-daang gumapang, masyadong mahina, Zhuo Fan. Puno ng pangamba si Sword Child, gustong tumulong, ngunit napakalakas ng kapangyarihan ng Divine Eye of the Void, pinipilit siyang nakabaon sa lupa. Ama, ang makulay na liwanag ay pumasok sa dambuhalang mata at si Zhuo Fan ay dumyugo sa bawat pulgada ng balat. Nang umalis ang huling liwanag, wala nang lakas si Zhuo Fan para maniga. Ang huling landas, ng Emotion Sovereign. Hahaha, tumawa ang Heavenly Sovereign. Ako ang panalo sa huli. Ang Heavenly Daos ay lilinisin sa sangkatauhan at magiging dalisay. Sumigaw si Sword Child, nakuha mo na ang gusto mo, hayaan mo na ang ama ko. Napakabata mo, at may ganitong kamalayan na. Mabuti naman sa iyo, bilang anak ng demonyong tagasanay tulad ni Zhuo Fan, pangungutya ng Heavenly Sovereign. Sayang, mali ang akala mo na nakuha ko na ang lahat. Hindi pa siya pwedeng umalis. Ano pa ang gusto mo? Ang rurok ng landas ng tao, ang Demon Transformation Art ni Zhuo Fan na nahasa sa sukdulan. Mas lumiwanag pa ang mga gintong singsing sa kanyang mga mata. Ramdam ni Zhuo Fan na parang hinahati-hati siya ng libong kutsilyo at tinutusok ng mga palito. Namumugto ang kanyang mga mata, dumadaloy ang dugo. Sumigaw siya ng malakas habang ang itim na enerhiya ay sumisipsip palabas at napunta sa dambuhalang mata sa langit. Hindi tumigil ang kanyang pag-ungol, kasabay ng pagnanakaw sa kanyang lakas, ang mismong kaluluwa niya ay naalis, walang naiwan. Tahimik si Zhuo Fan, halos patay na. Sumigaw si Sword Child sa galit, kinuha mo lahat mula sa kanya at gusto mo pa. Masisira ang kanyang kaluluwa at mamamatay siya. Landas na pinili niya ito. Natalo siya, at gaya ng ating kasunduan, tutulungan niya ngayon ang aking landas. Ngumiti ang Heavenly Sovereign sa mahina niyang kaluluwa. Kapatid, ako ang panalo sa huli. At ikaw ay talo. Kung wala ka, hindi ko magagawa ito. Isa ka lamang hakbang para sa akin, at hindi kita malilimutan, wawasakin kita ng tuluyan. Palm, Ama, Zhuo Fan. Sumigaw sina Sword Child at Chu Chengcheng, ngunit tahimik si Zhuo Fan. Nasa ulap pa rin siya ng kalituhan. Ano ba itong nangyayari? Kanino ba ako nakasalamuha para nilaro ako ng sovereign? Mamamatay na ako at hindi ko pa rin alam bakit. Wala nang mas pinahamak kaysa sa akin sa mundong ito. Bam! Biglang yumanig ang mundo at kalangitan. Ikinalog ang dambuhalang mata at namutla ang mga gintong singsing. Hamupa ang kahinaan ng kaluluwa ni Zhuo Fan, ramdam ang lakas, sapat upang manatili sa mundo. Tumayo na si Sword Child at tumingin sa langit na wala na ba ang presyon? Sino yun? Kumikislap ang kanang mata ng Heavenly Sovereign sa 12 gintong singsing, habang ang kaliway kumikislap ng lila na kidlat, nakatitig sa walang laman na kalangitan. Nangilid ang mukha ni Sword Heart, sino ang makapasok sa mundo ng Heavenly Sovereign? Whoosh! Lumitaw ang pamilyar na anyo sa kanilang harapan, malamig ang titig sa Heavenly Sovereign. Yuyu, Miss Yuyu, sumigaw si Zhuo Fan. Natuwa si Chu Chengcheng sa bagong pag-asa. Ngunit bakit siya sobrang lakas? Paano siya nakapasok sa mundo ng Heavenly Sovereign? Tumingin si Bailey Yuyu sa mahina niyang kaluluwa, hindi ako si Bailey Yuyu. Ako ang Emotion Sovereign. Ginagamit ko ang katawan ni Bailey Yuyu upang iligtas sila. Ililigtas. Nang ahas kang magsalita gamit ang bakas ng iyong kaluluwa sa katawan ng mortal. Hindi ka sapat na malakas. Pinagtawanan ng Heavenly Sovereign, ito ang aking mundo, hindi sa iyo. Ano ba ang magagawa mo?
Wala ka pang landas, kalahating sovereign ka lang. Ngumisi ang emotion sovereign at tumingin sa dambuhalang mata. Sino ang nagsabi na wala ako? Tinatawag mo bang sayo pa rin ang landas na inagaw ko gamit ang void path ko? Lalo lamang dahilan para ito'y mawalan ka. Tumingin siya ng mapang-akit, Heavenly Sovereign, naaalala mo ang pagbagsak mo. May damdamin ang langit at ito'y susubok sa lahat. Napaniwala kita at inubos mo ang lahat ng edad dito sa loob, hindi nakalabas. Natakot ka sa enerhiya ng mundo na makapinsala sa mga walang pusong heavenly daos na iyong iniingatan. Nagngingit-ngit ang Heavenly Sovereign, isa lamang yun sa murang pamalo mo nang mahina ako sa laban. Kung hindi dahil sa tulong ng hindi karapat-dapat kong kapatid mula sa dilim, hindi ka magtatagumpay. Bukod pa rito, binawasan ko ang iyong kaluluwa sa isang bakas lamang, nakabitin sa tulong ng iyong landas. Kapag bumalik ang kapatid ko, wala ka nang maipagyayabang. Hindi ito pagmamalaki, kundi katotohanan. Ang landas ng damdamin ko ang bane ng iyong walang pusong heavenly daos. Kapag ang void path ay may damdamin, hindi na ito magiging walang laman. Pinaghirapan mong alisin ang lahat ng damdamin ng tao upang linisin ang landas, at kapag bumalik ang damdamin, kamatayan ang sumasalubong sa iyo. Ngayon, may demon transformation art ako upang alisin ang iyong damdamin at ang pang-akit mo sa akin. Emotion Sovereign, natalo ka. Makikita natin. Nasa kakanyahan ng tagumpay kung matatanggal mo ang mga yon. Napadilim ang mukha ng Heavenly Sovereign. Ngumisi ang Emotion Sovereign, gumawa ng senadoryas, at kumalat ang kulay rosas sa buong langit. Nayanig ang dambuhalang mata at hamina ang aura nito. Heavenly Sovereign, kinuha mo ang aking landas, ngunit hindi mo pa ito nasisipsip. Maaari ko pa ring kontrolin ito. Aabot sa sukdulan ng damdamin at haawa sa iyong void path, sisira sa walang pusong heavenly daos mo. Pag-isipan mo muli, sumigaw ang Heavenly Sovereign, nagbigay ng senadoryas at lumiwanag ang dambuhalang mata, ang void path ko ay katwiran ng mundo. Hindi ito mahahawa. Isa kang bakas lamang na umaasa sa isang payak na tao upang agawin ang landas ng Sovereign. Gaano mo katagal maipagtatagal? Sa 1 minuto, mamamatay ka pati na ang bakas mo. Mamamatay. Nagulat si Zuo Fan at tumingin kay Bailey Yuyu. Vessel ba siya ng Emotion Sovereign? Oh, sapat na, aniya. Tumalikod ang Emotion Sovereign kay Zuo Fan. Ay lalaban ko siya ng sandali. Tumakbo ka, tumakbo. Masyado siyang mahina para kumilos. Ngumisi ang Heavenly Sovereign, masasayang ang minuto mo. Whoosh! Isang anino ang sumilip habang abot ni Sword Child si Zuo Fan upang hawakan ang kanyang kaluluwa. Hindi masasayang. Salamat, Senior, hindi namin malilimutan ang ama ko. Kahit hindi namin maibalik. Whoosh! Pinigilan ni Sword Heart si Sword Child. Tumingin si Sword Child ng seryoso. Wala siyang kumpiyansa na mapagtagumpayan ang kaaway na ito. Mapapahiya sila. Dalawa ang eksperto ng kaaway. Kahit na naantala ang Sovereign, wala silang magagawa sa pangalawa. Ang kinabukasan ay tila napakadilim. Sword Heart, bakit ka nagtatrabaho para sa kanya? Alam mo namang walang puso siya, kaya ano ba ang nakukuha mo rito? Tanong ng Emotion Sovereign. Iyon ang dahilan kung bakit ako nakaramdam ng banta. Hindi siya kayang talunin dahil siya ang rurok ng landas ng espada. Parang nakikipaglaban ka sa sariling ama. Imposibleng talunin. Inasahan ito ni Sword Child, pero nakagulat pa rin ang balita. Ngayon, lahat ay nasira, sumpa. Emotion Sovereign, kami ay mga sovereign lang, hindi tao. Ako ang espada ng Heavenly Sovereign at siya ay nilikha ni Zuo Fan. Hindi namin pwedeng pagtataksilan ang aming mga amo. Hindi mo pagtataksilan, pero pinagkatiwalaan ka ba niya? Paano naman ang iyong landas? Bakit kalahating sovereign ka lang? Sino ang kumuha ng iyong korona? Napatingin siya ng tahimik at ngumisi ang Emotion Sovereign. Natakot ang Heavenly Sovereign na baka magbago ka kaya kinuha niya ang iyong landas para sirain ka sa sandaling magbago ang puso mo. Ngunit tuloy ka pa rin sa pagtulong sa kanya? Hindi ka ba maganda ang ugnayan kay Xiao? Bakit sa huli, pinili mo ang Heavenly Sovereign? Dahil tama ang Heavenly Sovereign. Nagbabago ang puso ng tao at baka madumihan ako. Maaaring ipahayag ko ang aking katapatan, pero hindi ko kayang garantiyahan na hindi ako magbabago. Tama ang ibigay ang aking landas sa Heavenly Sovereign. Iyan ang paniniwala ko. Takot. Pinunit ng Emotion Emperor.
Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Matagal na akong kasama si Swordheart, aking nag-iisang kaibigan. Pareho kaming naniniwala sa Heavenly Daos, na hindi maaasahan ang tao dahil sa kanilang hindi inaasahang kalikasan. Wala itong ibig sabihin kahit nakuha ko ang kanyang landas. Mas mabuti pang sundin niya ang Dao kaysa hayaan ang kanyang puso ang magdesisyon. Kapag nagbago ang puso, magdudulot ito ng malaking kapahamakan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang linisin ang sangkatauhan upang mabuhay ang Heavenly Daos. Humph, hindi ka pananalo. Ano, ngumisi ang Heavenly Sovereign, ngunit isang malakas na dagandong ang umalingaw sa kalangitan. Bumagsak ang mga bituin, winawasak ang hangganan ng mundo at tumama kay Swordheart. Ramdam ni Swordheart ang matinding presyon. Kinuha niya ang espada at hinatak sa langit para durugan ang paparating na atake, ngunit nanambalik ang lakas ng bituin sa kanyang braso. Sovereign Yon Starfall. Napabuntong hininga si Swordheart habang mumura ang Heavenly Sovereign, imposible. Matagal nang namatay si Sovereign Yon. Kahit may bakas pa man, hindi niya kayang palayain ang ganitong lakas ng Sovereign. Baka ito'y ngumisi ang Emotion Sovereign at gumawa ng Senadoryas. Heavenly Sovereign. Pagsisisihan mo ngayon na hindi mo pinapayagang panatilihin ni Swordheart ang kanyang landas ng Sovereign. Hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng bituin ni Sovereign Yon. Sa kanyang landas sa mata sa itaas, hindi niya mapipigilan ang landas ni Sovereign Yon bilang kalahating Sovereign lang. Tumingin sila kay Swordheart na naitulak pabalik. Para sa bawat isa sa 10 landas ng Sovereign, kailangan ng tamang kaisipan upang magamit ito. Hindi pwedeng kunin lang ang landas ng iba. Ang landas ng damdamin ay nangangailangan ng sukdulan ng damdamin, tunay at dalisay. Iyon lamang ang paraan upang magtagal sa sandaling ito at kontrolin ang landas ng damdamin tulad noon. Tumugon ang Heavenly Sovereign. Ibig sabihin, ang katawan na ginagamit mo ay may malalim na damdamin para kay Zuo Fan, handang mamatay para sa kanya. Tumango ang Emotion Sovereign. Tumingin ang Heavenly Sovereign sa mga bituin. Ito ang landas ni Sovereign Yon. Ang kanyang kaisipan ay para sa tao ng mundo. Dapat maging direktang inapo upang makipag-ugnay sa kanyang Dao Heart. Ngunit kung bakit may batang ito na maraming handang mamatay para sa kanya? Heavenly Sovereign, ito ang lakas ng landas ng tao. Hindi mo kailanman malalaman ang lakas nito, ikaw na kumokontrol sa Heavenly Daos. At, tumingin ang Emotion Sovereign kay Zuo Fan, alam mo ang kabutihan ng iyong nakababatang kapatid. Wala siyang katulad mo, hahaha. Iyon ang dahilan kung bakit lumihis siya sa landas patungo sa Heavenly Daos. Nahila sa landas ng tao, pangungut siya ng Heavenly Sovereign. Ilang segundo na lang, wala kayong oras upang makatakas sa aking mundo. Natalo na kayo. Kumikislap ang mga mata ng Heavenly Sovereign ng maliwanag na ginto at gumawa ng Senadoryas. Natigilan ang Emotion Sovereign at napaurong, Mapatla at Damyugo gaya ng nangyari kay Zuo Fan. Halos bumagsak na ang Emotion Sovereign. Bata, huwag lang doon. Iligtas si Zuo Fan. Oo. Nagpisil si Sword Child mula sa kahangahangang Starfall at dali-daling lumikas kasama si Zuo Fan habang si Swordheart ay naipit sa pagharap sa mga bituin. Hindi pinansin ng Heavenly Sovereign, muling pinatindi ang kanyang kapangyarihan at tumama sa dibdib ng Emotion Sovereign, pinaputok siya ng dugo. Hahaha, tapos na at natalo ka. Babalikan ko ang aking pyesa. Katapusan ng mga Sovereigns ng sangkatauhan. Nag-alala ang Emotion Sovereign sa dambuhalang mata. Whoosh! Isang nakakasilaw na puting liwanag ang biglang sumiklab, winawasak ang mga hadlang ng mundong ito at bumagsak sa korteng lupa. Nagulat ang Heavenly Sovereign, habang sumigaw ang Emotion Sovereign kay Sword Child. Bata, ilagay ang kaluluwa ni Zuo Fan sa liwanag. Bilisan. Ipinagpatuloy ni Sword Child ang kaluluwa ni Zuo Fan sa liwanag. Kumuha ng anyo ng tao ang kaluluwa ni Zuo Fan sa liwanag. Kumislap ang mga mata ni Chu Chingcheng sa pag-asa at umabot siya. Ganoon din si Zuo Fan, ngunit bago sila maghawak, nagiging maliit na mga tuldok ng liwanag siya. Nag-alala si Chu Chingcheng, iniisip na may nangyari sa kanya. Pinawi ng Emotion Sovereign ang kanyang pangamba, huwag kang mag-alala. Ito ang landas ng bituin ni Sovereign Yon. Ang kaluluwa sa loob ay magiging bituin at ipapadala sa ibang lugar. Kahit isang Sovereign ay hindi makakahabol.
Tumingin ang Emotion Sovereign sa madilim na mukha ng Heavenly Sovereign. Kaya gusto mo pa rin maglaro. Hindi laro, kundi mabuhay, kasama ang ibang tao. Okay, hayaan ko kayong kunin ang maliit na pag-asa. Ngunit matatalo ka sa huli. Nakuha ko na ang kailangan ko. Ang sugatang kaluluwa ay wala ng epekto. O, hintayin natin, hahaha. Ngumiti ang Emotion Sovereign habang unti-unting nawawala. Nagiging mga tuldok ng pulang liwanag. Huminga ng malalim si Zuo Fan, Senior, ito ba ang kagustuhan mo, o ni Yuyu? Hindi mangmang ang batang ito para ipagbayad ang sobra para sa iba. Ginamit ko siya upang kontrolin ang kanyang katawan. Kakaiba man, ngunit para sa mas malaking kabutihan. Palm, Zuo Fan. Nawala rin ang patay na ekspresyon ni Bailey Yuyu, naglaho sa pulang liwanag. Nagmistulang liwanag na bituin si Zuo Fan at lumipad sa pamamagitan ng puting liwanag. Naiwan ang Heavenly Sovereign, Sword Heart, Sword Child, at Chu Ching Cheng na nag-iisa. Nagkaroon sila ng magkahalong damdamin sa pagkawala ng dalawa. Whoosh! Hinawakan ni Sword Child si Chu Ching Cheng at lumipad palayo. Ginamit ang pagkakataon upang makalabas sa mundo ng Heavenly Sovereign sa pamamagitan ng puwang. Huminga si Sword Heart, dapat ko ba silang pigilan? Huwag, sinabi ko nang hayaan silang makaalis, at gagawin ko. Ako ay isang taong tapat. Umiling ang Heavenly Sovereign, namatay na ba ang huling bakas ng Emotion Sovereign sa huling salita ng babae? Oo, ngunit hindi siya nag-iwan ng magagandang palm, parang Emotion Sovereign lang. Walang mabuti sa sangkatauhan, sayang sa mga walang alam. Huminga ang Heavenly Sovereign, pinatutunayan lamang nito na kailangang wasakin ng Heavenly Daos ang sangkatauhan at ang kanilang landas. Sword Heart, simulan ang huling hakbang. Kapag natanggal ang pang-akit, pupunta tayo sa Heavenly Rebirth Lake at babasagin ang huling hadlang upang ibalik ang mga daos. Magtatagumpay tayo sa muling paglikha ng mundo. Tumango si Sword Heart, naiintindihan. Whoosh! Sa gitna ng kidlat, apoy, at abo, dali-daling tumakbo si Sword Child kasama si Chu Cheng Cheng patungo sa kaligtasan, paminsan-minsan ay lumilingon sa pagkalito. Kahit walang humahabol, hindi siya nagpabeya. Sobrang lakas ng kalaban, halos walang kahit kaunting pagkakataon para makaligtas. Lumalampas sila sa ama at anak sa lakas at talino ng ilang beses, isang ganap na pagkatalo. Isang himala na nakalabas silang buhay mula sa mga halimaw na yun. Ngayon niya lamang nauunawaan ang kahulugan ng pag-iwas sa lahat ng paraan. Ano ang ginagawa nila rito? Napansin ni Sword Child ang grupo ni Dan Shen at dali-daling lumapit, bakit kayo narito? Tumakbo na kayo o mamamatay kayo? Napabuntong hininga ang iba. Tinanong ni Sword Child, ano ang nangyari sa inyo? Si Miss Shuanga ay naglatag ng array at namatay sa loob nito. Kasama ang kanyang kaluluwa, itinuturo ni Dan Shen ang mga banal na bato sa lupa. Napatingin si Sword Child, namuhay siya. Bakit? Sinabi niya na ililigtas niya si Steward Zuo. Nagiging maliwanag na mga tuldok ng liwanag siya sa loob ng array, bumubuo ng kurtina ng liwanag sa kalangitan. Napabuntong hininga ang lahat habang itinuturo niya ang landas ng liwanag sa itaas. Napalunok si Sword Child, ang landas na nagligtas sa kaluluwa ng ama ay dahil sa kanya. Ang talagang pagliligtas, pero hindi ito ang oras para umiyak. Lahat kayo ay dapat sumama sa akin. Kung susundan tayo ng Heavenly Sovereign, tapos na tayo. Ang Heavenly Sovereign, buhay pa siya? Bakit sa tingin mo tumatakbo ako para sa buhay ko? Paano naman si Steward Zuo? Mahabang kwento yon. Makaligtas muna tayo. Sabi ni Sword Child, kailangan nating mabuhay para makipaglaban. Mag-iisip tayo ng paraan mamaya. Naitakas muna ni Sword Child kasama ang mahina na si Chu Ching Cheng. Sumunod ang grupo ni Dan Shen. Ang kakaibang array ay kumikislap sa likuran, kasama ang puting ilaw sa itaas, kaakit-akit at kamangha-mangha. Kuya Zuo, isang pamilyar na tinig ang narating kay Zuo Fan sa gitna ng mga bituin. Binuksan niya ang mga mata at nakita ang liwanag sa lahat ng dako. Napansin din niya ang isang anyong nakangiti sa kanya, nakasuot ng puting damit. Shuanga. Tumayo si Zuo Fan at nagmukhang masakit ang puso sa kanyang malinaw na larawan, ito ba ang plano ni Sovereign yun? Tumango si Shuanga na may maliwanag ng ngiti. Napabuntong hininga si Zuo Fan, bakit mo ginawa ito? Ninuno mo siya, pero ito ay laban sa pagitan ng mga sinaunang eksperto.
Nakatuon sila sa akin at hindi ako makakatakas. Kaya bakit kailangan mong maging piyesa rin nila? Hindi, gusto ko ito. Gusto mo ito? Nagtaas ng kilay si Zuo Fan, tumango, palaging inuuna ng angkan yun ang tao. Sabi lang sa akin ng Heavenly Sovereign na gusto niyang muling likhain ang mundo. Shuanga, hindi mo pwedeng hayaang magdusa ang lahat ng tao para dito. Pero sulit ba, isakripisyo ang sarili para iligtas ang isang tao para sa kabutihan ng mundo? Kapag nawala ang mundo, hindi ba ako mawawala rin? Iba yun, kahit ano pa ang kinalabasan. Palagi mong gustong isakripisyo ang sarili mo. Ano ang pinagkaiba kung hindi mo na makikita ang mundo sa parehong kaso? May pinagkaiba. Alam kong may magbabantay dito sa aking kapalit. Ngumiti si Shuanga ng matamis. Hinaplos ni Zuo Fan ang kanyang ulo at tumango. Shuanga, pareho ka pa rin sa lahat ng oras na ito. Nangako ako sa iyo noong digmaan sa Tianyo, gagawin ko ang lahat. Hindi ko hahayaan na masayang ang iyong sakripisyo. Dahan-daang lumampas si Zuo Fan sa kanya na may mapait na ngiti. Gumawa siya ng senadoryas at iniwan ang landas. Alam niyang si Shuanga ay isa na lamang bakas na unti-unting mawawala. Ito ang kanilang huling pagkikita. Hindi na niya siya muling makikita. Kuya Zuo, dumaan si Zuo Fan sa landas ng mga bituin nang muling magsalita si Shuanga, hanggang dito na ang kaya kong dalhin ka. Alagaan mo ang mundo, ang magandang lugar na ito. Yumugyog ang puso ni Zuo Fan. Hindi lamang para sa kagustuhan ni Sovereign yun na iligtas ang tao ginawa niya ito. Kundi para rin sa kanya. Siya ang tumulong sa kanya na makita ang mundo, hindi ang tao. Iniligtas niya ang sarili para sa akin. Shuanga, sumigaw si Zuo Fan, ngunit bumilis siya at nawala sa malayo sa landas ng bituin. Sa likuran niya, lumutang ang banal na anyo na may bahagyang ngiti. Akala ko malaki ang puso ko, inaalala lamang ang kaligtasan ng mundo, at ganun pa rin ang iniisip ko hanggang sa sandaling isakatuparan ko ang misyon ni Ancestor yun. Ngayon ko lamang naunawaan na makasarili pala ako. Ang puso ko ay hindi kayang maglaman ng higit sa isang tao. Nawala si Shuanga habang pinapanood si Zuo Fan, tama si Sister Chuchu. Lahat tayo ay mahina, hindi nakikita ang mundo, tanging isang tao lang. Palm, Kuya Zuo, whoosh. Sumiklab ang banal na liwanag at umakyat ang maliwanag na liwanag sa kalangitan, mahiwaga at marilag. Biglang lumabas si Sword Heart at hinawakan ito sa kanyang kamay. Tumingin si Sword Heart sa maliwanag na mga bituin at tumango, ngayon ay nasa atin na ang landas ni Sovereign yun. Zuo Fan, ilan ba talaga ang mga ace mo? Desidido na ang kinalabasan. Nawala si Sword Heart sa isang silid-aralan sa Mortal Domain, nakaupo si Wu Randong sa kanyang upuan na may malaking ngiti. Simula nang bumagsak ang Sword Star Empire, malaya na siya sa mga alingaungaw, kailangan lamang asikasuhin ang ilang mga usaping pangnegosyo. Ang natitirang misyon niya ay maghintay ng senadoryas mula kay Zuo Fan. Biglang sumabog ang isang pangyayari at siya'y napalingon. Ang isang nakabitin na jade plaque ay nabasag sa 5 piraso at bumagsak. Nahulog ang libro sa kanyang kamay at sumigaw si Wu Randong, "Gwardya! Ano po ito, amo? Ano ang utos niyo?" Bumungkag ang gwardya, naguluhan. Huminga ng malalim si Wu Randong upang kumalma. Ipatawag ang lahat ng array grandmasters ng mga lupain upang simulan ang array. Opo, umalis ang gwardya at hinarap ni Wu Randong ang 5 piraso ng may pag-aalala, sabi ni Palace Lord na simulan ang malaking array kapag nabasag ang soul plaque. Siguradong malubha ang sitwasyon para gamitin niya ang huling hakbang na ito. Palace Lord, sana'y ligtas ka. Kumapit ng mahigpit si Wu Randong. 3 araw ang lumipas. Sa dating Thunder Pavilion ng Sword Star Empire, 22 array grandmasters ang nagtipon, lahat nasa 11 na grado pataas. Nagmadaling pumunta si Wu Randong, nakita si Wu Qingqiu na dumating kasama sina Shangguan Qingyan at ang iba pang kilalang tao ng Mortal Domain. Sir Wu, may nangyari ba kay Zuo Fan? Gumagalaw ba ang Devil Palace? Tanong ni Wu Qingqiu, habang tumango si Shangguan Qingyan. Nasa Sacred Domain sina Zuo Fan at ang ama. May masamang nangyari ba? Hindi ko rin alam, umiling si Wu Randong. Ang Palace Lord ay nag-iwan lamang ng soul plaque na may bakas ng kanyang kaluluwa. Sinabi niya na kapag nabasag ito, malubha na ang sitwasyon. Kailangan nating i-activate ang recoil array agad. Malalaman natin ang nangyari pagkatapos. Tatanungin natin mismo ang Palace Lord.
Tumango sina Shangguan Qingyan at ang iba, puno ng pag-aalala. Tumingin si Wurandong sa kalangitan at sumigaw. Tanghali na, oras na para i-activate ang array. Gumawa ng Senadorias ang 22 array Grandmasters at nakipag-ugnayan sa iba pang array masters sa Whirlwind Tunnel sa buong domain upang i-activate ang mga array. Isang malaking alon ng kumislap bago ang isang sinag ay tumama mula sa Thunder Pavilion pataas sa kalangitan. Naglabasan din ang 7 Whirlwind Tunnels ng kanilang sariling mga sinag. Rumble. Lahat ay nanginginig, habang ang malalaking haligi ng liwanag ay kumikilos na parang mga sandata na sumisira sa langit. Sa Mirror Moon Cottage, tahimik na nagmumuni-muni ang Heavenly Sovereign nang bigla siyang yumanig at nagising. Tano ito? Tanong ni Swordheart. Ang mortal domain ay gumagalaw. Delikado ito. Sagot ng Heavenly Sovereign. Ang mortal domain? Tinanong ni Swordheart, nag-aalimpuyo ba ang 3 halimaw? Sayang ang 5 banal na sandata ay nasa sacred domain. Kung hindi sana bumalik ako para ayusin sila. Umiling ang Heavenly Sovereign, hindi sila. Hindi sila kikilos kung hindi nila alam ang tunay kong sitwasyon. Tulad noon, isang array ang na-activate. May paparating na tao sa sacred domain muli. Hindi. Ngiti ng Heavenly Sovereign na may pang-iinsulto, si Zuo Fan ang gumawa nito. Hindi niya pinagkatiwalaan ang mga halimaw nang pumasok siya sa sacred domain. Ngayon alam na niya ang katotohanan at kailangan ng tulong. Kaya hihingi siya ng tulong sa mga halimaw. Tumango si Swordheart, hihinto ba ako? Ang pagkawasak ng mortal domain ay katumbas ng pagwasak sa pinagmumula ng iyong kapangyarihan. Huwag, kasama ko ang emotion path, hindi kailangan ng kapangyarihan ng mortal domain upang supalin ang bewitching. Kailangan kong i-absorb ang emotion path para alisin ito. Wala nang silbi ang mortal domain, at sumiklab ang mga mata ng Heavenly Sovereign. Sa pagpunta sa mortal domain, mapapansin ng 3 halimaw na ako'y nasa gulo at darating silang pumatay. Ang mahalaga ay ma-absorb ko ang mga path at hindi maistorbo. Bantayan mo lang ako, hindi sila gagawa ng gulo sa ngayon. Tumango at yumuko si Swordheart. Muling ipinikit ng Heavenly Sovereign ang kanyang mga mata. Boom! Habang lumalakas ang pagyanig, kumalat ang itim na bitak sa buong langit. Nanginginig si Shangguan Qingyan sa pag-aalala. Anong klaseng array ang sinabihan ni Zuo Fan na i-activate? Bakit iba ito sa ginamit niya dati? 100 beses itong mas malakas. Parang mawawasak ang mundo. Hindi ko rin alam. Sinabi lang sa akin ng Palace Lord kung paano ito i-activate. Sagot ni Wurandong na naguguluhan pero determinado, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo sasaktan ni Palace Lord. Kapag natapos ang array, hahanapin na lang natin siya. Tumango si Shangguan Qingyan. Kahit sa malalaking pagbabago, sumunod sila dahil may tiwala sila kay Zuo Fan. Palaging may dahilan ng bawat hakbang niya. Napansin ng 3 banal na halimaw ang biglaang pagbabago. Sa All Beast Mountain Range, tumingin si Kunpang sa 8 haligi ng liwanag, nakipagkita siya sa Heavenly Sovereign at naalis ang lahat ng duda niya sa atin, kaya kailangan niya ang tulong natin. Matapos ang mga taon ng pagpaplano, handa na tayong kumilos. Nasa kamay natin kung sino ang huling magwawagi, ha ha ha. Mga espiritual na hayop ng All Beast Mountain Range, ako, Voltang Kunpang, ay aalis upang ipaglaban ang kaligtasan ng mundo. Ibinuka ni Kunpang ang mga braso at umingay. Yumuko ang mga nanginginig na espiritual na hayop sa kanya. Sa Ultimate Clarity Sect, masaya rin si Decimating Dragon Ancestor. Sa wakas, nababali na ba ang mortal domain? Ngunit naalala niya ang huling pakulo ni Zuo Fan at napalunok, humph, nasasabik sa wala. Walang kwenta ang mga tao, iniisip lang ang sarili at iniwan akong naghihirap. Hindi na ako mabibigo muli. Siguro dapat magpalaki ulit ako ng isang tao para ma-activate ng buo ang array. Pero sa lahat ng taong nakita ko, wala ni isa na kapaki-pakinabang. Basahin ni Zuo Fan tulad ng aklat si Decimating Dragon Ancestor at pinapahintulutan si Wu Qingqiu na gawing bawal ang lugar. Kahit isang multo ay hindi makakalakad doon. Noong kinuha niya si Yelin, may pagpipilian pa siya, ngunit iyon ay nawala na rin. Kung alam niya, pinapalo na sana niya si Zuo Fan. Ito ba ay laro para sa'yo? Ginagamit ko lahat ng kaya ko para tulungan ka at inililibing mo ako. Hindi rin kasalanan ni Zuo Fan, hindi naman sila kamag-anak. Kailangan niyang malaman muna ang intensyon ng mga mabangis na halimaw.
Ano ang gagawin niya kung gagalaw ang halimaw nang walang kontrol paglabas nila? Sa North Sea, pinadala ni Heaven Silang Siaw ang malalaking alon habang lumabas upang tingnan ang langit. Bumuga ng mata si Siaw at ngumisi, may isa pang tao na pupunta sa sacred domain. Kailangang pumunta ang bata, o maghihintay lang siya na patayin ng malalaking halimaw. Ang iba, siguro namamatay sa pagkabagot. Maraming kapangyarihan ang sacred domain. Ikaw ay isang Panginoon dito, pero langgam sa taas. Hahaha, kaya puntahan mo at mamatay ng todo. Lumubog si Siaw sa ilalim ng nagyayelong tubig. Boom! Nagliliparan ng langit habang lumalakas ang 8 haligi at binabago ng Array Grandmasters ang kanilang mga senadoryas. Ang 7 whirlwind tunnels ay naging 7 meteoro at nagsanib sa Thunder Pavilion. Nagkaisa ang kapangyarihan ng mga haligi at pumutok ang haligi mula sa Thunder Pavilion sa laki at lakas. Hindi kinaya ng langit ang presyon at nabiyak, lumitaw ang malaki at itim na kawalan, may bitak sa lahat ng direksyon at nagkakalas-kales na bahagi. Natanggal ang buong langit na parang itlog. Patuloy na lumaki ang haligi, pinipilit si Shangguan Qingyan at ang grupo pabalik. Napalibutan sila ng haligi at muling umingay ang kalangitan. Nang huminahon ang lahat, tumingala ang mga tao sa pagkabigla. Ang langit ay itim, isang kawalan na walang kaligtasan. Ano ang nagawa natin? Wala na ang langit. Nagulat si Shangguan Qingyan. Ganyan din ang reaksyon ni Wurandong. Bakit ganito? Ano ba talaga ang array ng Palace Lord? Tingnan ninyo doon. Bibalik ang langit. Lahat ay tumingin at nakita ang langit na unti-unting bumalik sa asul na kulay nito. Namangha si Siaw, nagningning ang mata, wala na ang barrier ng mortal domain. Nabuwag ang realm ng Heavenly Sovereign. Nakikita ko na ang tunay na langit, ang sacred domain, ha ha ha. Boom! Hinampas ni Siaw ang North Sea gamit ang mga kuko, binasag ang barrier at umakyat sa kalangitan. Ang malaking katawan niya ay naging matandang lalaki na lumilipad parang bata. Binuwag ng recoil array ang barrier ng Heavenly Sovereign at lumikha ng space tunnel. Ngunit dahil sa batas ng mundo, maghihilom ito. Kapag nangyari yon, magiging isa na ang mortal domain at sacred domain. Hindi na ito mortal domain, ha ha ha. Tumalsik pataas si Volteng Kunpang. Namangha si Decimating Dragon Ancestor at sumabog sa tuwa, naging gintong apoy na dragon na umiikot bago bawiin ang apoy at naging middle-aged man na nakasuot ng gintong robes, lumabas na rin ako sa wakas. Pilyong bata, babayaran kita sa panlilinlang sa akin, tandaan mo. Humph, whoosh, nawala si Dragon Ancestor. Napalaya ang 3 banal na halimaw mula sa kanilang bilangguan. Ngayon ay hinahanap si Zhuo Fan. Nagulat ang mga tao ng mortal domain sa nagbago na langit, ngunit napansin nila ang makapal na espiritual na enerhiya na bumaha sa paligid. Sinala nila ito ng walang alinlangan at ang kanilang Yuan Qi ay umangat sa bagong antas. Ano ang nangyayari? Umuusad ako. Ganoon din ako. Ako rin, sa nabuwag na barrier, natuwa ang mga tao sa mortal domain sa makapal na espiritual na enerhiya mula sa sacred domain. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang lahat ng cultivators ng mortal domain ay umusad ng sunod-sunod. Ang mga bagong Radiant Stage cultivators kahapon ay nasa ethereal stage na para bang panaginip lamang ang nangyari. Hindi nila alam na ito ang dapat nilang makamtan, dahil matagal silang pinigilan. Ang makapal na espiritual na enerhiya ay bumaha sa paligid ng mga cultivators sa mortal domain, kaya't naupo sila sa mismong lugar upang magsanay sa ganitong pambihirang pagkakataon. Isang buwan ang lumipas, at si Wu Qingqiu at ang iba pa ay hindi pinansin ang paligid, abala sa kanilang cultivation sa Thunder Pavilion. Binuksan nila ang mga mata at natuklasang mas malakas na sila kaysa sa Invincible Sword noon. Ano ang ginawa ng array? Nakangiti at puno ng tuwa, tumingin tanaw ang lahat. Si Wu Qingqiu ay halos umiyak, parang hindi ito ang ating tahanan, parang nagbago ang buong mundo natin. Sa loob ng isang siglo, obsesyon ni Zhuo Fan ito, pero ano ang ginawa niya? Kahanga-hanga, tumayo si Wurandong, seryoso ang mukha, sinabi ng Palace Lord na ang array na ito ay magkokonekta sa dalawang mundo, at magsasama ang mga ito sa activation. Lahat ng napakakapal na espiritual na enerhiya na nararanasan natin ay galing sa kabilang panig. Yung lugar na may Devil Mountain na binanggit ni Zhuo Fan. Opo, sagot ni Wurandong, seryoso.
Tumango si Wu Chengqiu, puno ng pananabik, kaya pala napakalakas ng mga disipulo ng Devil Mountain. Pinakamainam ang kanilang kondisyon. Salamat kay Zuo Fan, nasisiyahan din tayo sa parehong benepisyo sa pagsasama ng dalawang mundo. Hindi natuwa si Wu Randong, hindi ko patiyak, pero may rason kung bakit pinaghintay tayo ng Palace Lord hanggang sa huling sandali bago niya ibigay ang signal para i-activate ang array. Maaaring isa na ang dalawang mundo ngayon, pero mas mabuting hanapin natin ang Palace Lord at tulungan siya. Tama, kailangan muna nating hanapin siya. Pero, nakabuntong hininga si Wu Chengqiu, saan ba natin sisimulan? Saan tayo pupunta? Nag-isip si Wu Randong, pinakalat ko ang mga disipulo ng 5 lupa. Sa pagsasama ng mga mundo, dapat may mga karaniwang punto na magpapakita ng daan. Sana nga, buntong hininga ni Wu Chengqiu, pagdating natin sa hangganan ng mundong yon, baka wala na si Brother Zhu. Isang asul na anyo ang lumipad ng mataas sa kalangitan. Napakabilis ang takbo. Isang galit na sigaw ang sumulpot, "Gago ka, traidor, huminto ka dyan." Whoosh! Nagulat ang lalaking nakaasul sa isang gintong apoy. Lumingon siya at nagbato ng Asher Fire sa gintong apoy. Boom! Nagresulta ang banggaan sa isang malawak na pagsabog ng apoy. Yumanig ang langit at nabiyak ang lupa. Nagkaroon ng itim na butas ang kalangitan sa libu-libong milya. Kahit ang mga Peak Saints ay hindi kayang gumawa ng ganitong pagkawasak. Whoosh! Naghiwalay ang dalawa mula sa banggaan. Ano bang ginagawa mo, gago mong matandang lalaki? Sumpa ni Kunpang sa Dragon Ancestor. Hindi ko pa nababayaran ang dati mong ginawa? Anong ginawa ko sa'yo? Ano bang babayaran mo? Dahil sa pagtataksil, kumagulantang si Dragon Ancestor, kung hindi dahil sa pagbenta mo kay Thunder Phoenix, hindi tayo matatagalan sa mortal domain. Sa lahat ng kapangyarihan natin, pagsamahin ang lakas natin. Sa tingin mo sapat yun laban sa Heavenly Sovereign? Pinaputol ni Kunpang, hanggal ka. Hindi mo alam kung gaano kasama noong nakaraan. Nakaalalay ka lang dito at nagrereklamo dahil sa Thunder Phoenix at sa peke kong kahinaan. Namangha si Dragon Ancestor, peke. Ano, gawa ito ni Thunder Phoenix ng kusa. Wala akong sinasakripisyo o ibinenta. Walang naibenta. Naguluhan si Dragon Ancestor, ano? Sinasadya niyang ibigay ang sarili sa Heavenly Sovereign. Hindi siya baliw, kundi matuwid. Para iligtas ang lahat, sulit ang kanyang sakripisyo. Ano bang alam mo? Sabi ni Kunpang, galit at may buntong hininga. Lubos na naguluhan si Dragon Ancestor, na wala ang kanyang galit. Isang malamig na aura ang dumating at pinatay ang natitirang apoy sa paligid. Sumigaw silang dalawa, "Xiao, nandyan ka na." "Hahaha, oo. Pagod na ako sa North Sea. Ngayon na wala na ang barrier ng Heavenly Sovereign, malaya na akong maglakbay. Huwag ninyo akong pansinin, labanan lang, hihihi." Nagbaluktot ang espasyo at lumitaw ang isang matandang lalaki na may isang mata, nakangiti. Tumango si Kunpang, matandang dragon, "Xiao, ipapaliwanag ko ang nangyari habang hinahanap natin si Zuo Fan. Tinanggal niya ang mortal domain dahil naniwala siya sa atin. Dapat nakipagkita siya sa Heavenly Sovereign. Kailangang iligtas natin siya bago patayin ng Heavenly Sovereign, para hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan natin." Lumipad si Kunpang palayo. Anong paghihirap? Nagtago sa bundok habang nakapiit tayo. Buntong hininga ni Dragon Ancestor, ngunit sumunod pa rin. May iisang kaaway sila, at ito ang uuna kaysa anumang pagtataksil. Sumali si Xiao sa kanila. Lumipad sila ng 3 araw at narating ang hangganan ng Mortal Domain at Sacred Domain. Pumasok sila sa bagong mundo. Sumigaw si Kunpang, at umungol si Dragon Ancestor. Whoosh! Lumipad ang mga ibon, at umungol ang mga dragon sa kagalakan. Pagbati, Ginoo Kunpang. Pagbati, Dragon Ancestor, paano naman ako? Panghihinayang ni Xiao na naiwan. Ngumisi si Kunpang, "Xiao, huwag kang mag-alala. Hindi ito dagat kaya hindi sila sa inyo. Tama, punta na tayo sa dagat. Pero pupunta ba si Zuo Fan doon?" Tumingin si Decimating Dragon Ancestor sa mga espiritual na halimaw at dragon, "Makinig kayo, hinahanap natin ang tao na si Zuo Fan. Hanapin siya." Nag-aatubili ang isang dragon, Ancestor, siya ba ang parehong Zuo Fan na steward ng Luo Clan? Dating steward ng maliit na clan sa Mortal Domain. Parang nasisiyahan siya sa kanyang pwesto noon.
Tumango si Kunpang, alam mo ba kung nasaan siya? Yumuko ang dragon, ancestor. Mga ginoo, sinabi ni Steward Zuo na siya ang inyong kinatawan at nakipagtulungan sa amin sa pag-atake sa Sacred Mountains. Oh, alam ng punk na magnakaw ng autoridad. Pinabayaan muna tayong mabulok tapos ginamit ang pangalan natin. Walang kwenta. Galit na sigaw ni Dragon Ancestor, nasaan ang punk na yon? Sususpindihin ko siya at hiwain. Sabi ng dragon, hindi siya kinatawan ng ancestor. Peste, niloko niya tayo. Mayroon siyang 2 sacred beasts at isa pa na nagpapanggap na tagapagmana ng ancestor kaya naniwala tayo. Pumunta pa sila sa Dragonizing Pool. Pupunta na tayo at papatayin ang mga sinungaling. Anong sinungaling? Hindi mo ba kayang tukuyin ang aura ng sacred beasts mula sa peke? Ang tagapagmana ay disipulo rin ng Old Dragon. Tingin ni Kunpang kay Dragon Ancestor. Tumango si Dragon Ancestor, si Yelin yun. Nasa ilalim talaga nila. Galit lang ako, pero hindi ibig sabihin pwede kayong mang-abuso. Mag-ingat kayo. Tama. Nag-alala ang dragon at nag-ingat. Nagulat ako, mahilig pala magbiro ang ancestor. Halos natakot ako. Salamat at hindi ako gumawa ng bagay laban sa kanila. Hindi mo pa nasabi kung nasaan si Zuo Fan. Dalhin kami doon. Opo, pero nag-atubili ang dragon. Anong problema? Makakaya ko lang kayong dalhin sa Luo Clan dahil hindi namin mahanap si Steward Zuo. Bakit? Patay na siya. Ano? Sumigaw ang mga sacred beasts habang si Kunpang ay bumagsak sa pagkadismaya. Tapos na. Wala nang silbi ang pinaghirapan natin. Ama, kuya. Nagtipon ang pamunuan ng Luo Clan sa pangunahing bulwagan ng kanilang lungsod upang magpulong. Ang biglaang sigaw ay nagpatingala sa kanila patungo sa pinto, na ngayoy pumutok sa pagbukas dahil kinagusantong, Kiaor, at Yelin. Malinaw na ang kanilang aura ay nasa Saint Stage. Nagalit si Uyang Changqing, Yelin, mukhang nasiyahan ka sa pakikipagsapalaran sa mga dragon. Dapat sumilip din ako sa Dragonizing Pool. Lumayo ka. Itinulak siya ni Yelin, nagmadali patungo kay Luo Yunhai. Clanhead, nasaan ang kuya ko? Bakit sinasabi ng lahat ng dragon na patay na siya? Huminga ng malalim si Luo Yunhai at tapik sa balikat niya. May maliit na pag-asa si Big Brother Zuo pero sina Shuanga at Miss Yuyu. Sila, pinasa nila ang kanilang buhay para iligtas ang ama. Lumapit si Sword Child na may seryosong tingin. Gumamit sila ng isang Sovereign's Path para madagdagan ng lakas at nailigtas ang mahinang kaluluwa ng ama mula sa Heavenly Sovereign. Subalit hindi nila matiis ang kapangyarihan ng Sovereign Path at tuluyang nawasak. Kasama ang kanilang kaluluwa, nakangiti at huminga si Yelin. Umiiyak si Kiaor, naalala ang masasayang sandali kasama si Bailey Yuyu. Pinakamalapit sa kanya ay sina Bailey Jingtian at Bailey Yulei. Ang tatlo ay sumama kay Zuo Fan patungo sa Sacred Domain nang bumagsak ang kanilang clan, ngunit ngayon, isa na sa kanila ay wala na. Tiningnan siya ni Bali Yulei bilang kanyang nakababatang kapatid, habang naramdaman ni Bailey Jingtian ang sakit sa pagkawala ng kanyang kamag-anak. Wala silang galit sa kabila ng kalungkutan, ito ay desisyon ni Bali Yuyu. Thunder Sword King, ang paghihiganti para kay Zuo Fan ay hindi na mahalaga. Ani Bailey Jingtian, wala na si Frigid Rain Sword King, at naramdaman kong may nawawala sa akin. Dapat tayong mabuhay sa kasalukuyan ng walang pagsisisi. Tumango ng mabigat si Bailey Yulei. Hindi ko alam kung may kinalaman ang Sovereign Path ni Zuo Fan noong pumasok siya sa Emperor Stage, pero nagising ang aking mga mata. Isang siglo akong naobses sa pagpatay sa kanya, nakalimot sa lahat sa paligid ko, sa ama ko. Sa inyo. Hindi nagbago ang galit ko kahit bumagsak ang imperyo. Ngayon, nawala na si Frigid Rain Sword King, nakita ko na habang nilinlang ako ng galit sa nakaraang daang taon, hindi ko na malayan ang maraming bagay na nawala sa akin. Thunder Sword King, umuwi na tayo. Gusto kong mabuhay ng payapa kasama ang ama ko. Nasa Drifting Flower City ang kanyang kamahalan, ani Bailey Yulei, doon natin siya hahanapin. Nag-umpisa si Bailey Jingtian, paano mo nalaman? Sinabi ito sa akin ni Zuo Fan. Mumutya si Bailey Yulei, alam niya ang kagustuhan mo, ngunit dahil tinulungan mo siya, inalagaan niya ang pamilya mo kahit ano pa man ang layunin mo. Hindi naging bihag ang kanyang kamahalan, kundi ligtas sa Chanyu. Dito namuhay si Zuo Fan ng tahimik. Sana mahanap ng dating emperador ang kapayapaan.
Nahiya si Bailey Jingtian, ginawa niya ang lahat ng ito habang muntik ko nang iwan ng ama para makalimutan. Iyan ang dahilan kung bakit inaalala ni Zuo Fan ang lahat. May sarili siyang landas na nagbubuklod sa mga tao. At dito nagmumula ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti si Bailey Yulei, hintayin natin ang pagbabalik ni Steward Zuo. Tutulungan natin siya sa laban na ito, at saka pupunta sa kanyang kamahalan. Ano sa tingin mo? Pumikit si Bailey Jingtian at tumango habang may luha sa mata. Lumayo. Galit na sumigaw si Yelin habang bumangon. Sino ang sumisigaw sa Luo clan? Ako, ano sayo? Isang kalagitnaan ng gulang na lalaki sa gintong balabal ang nakatayo, matangkad at marilag, kasama ang dalawa pa. Agad nakilala ni Gu Santong at Kiaor ang mga ito. Hindi alam ni Yelin ang anyong tao ng Dragon Ancestor, kaya nagbuntong hininga, ang tapang mo. Sino ka para mag-utos sa Luo clan? Oh, lumaki ka na, bata, at ngayon tinuturuan mo ako? Ngumiti si Dragon Ancestor sa kanyang disipulo. Hinayla ni Gu Santong at Kiaor si Yelin pabalik. May alam ka ba? Nang ahas kang puntahan ng 3 halimaw? Hindi iniintindi ni Kunpang. Ang pinakamahalaga ay hanapin si Zuo Fan. Dumating din ang Dragon Saints at agad na lumuhad. Ancestor, ayos po kayo. Labis kaming natutuwa na makita kayong muli sa amin. Kayo ang master, sigaw ni Yelin. Kinurot ni Dragon Ancestor, bata, aayusin kita mamaya. Nasaan si Zuo Fan? Lumabas na, hindi ka pwede patay. Ancestor, ilang araw na ang nakalipas, pinatay ng 8 tao ang Dragon Sovereign. Kailangang ayusin ito at maghiganti. Nagdamdam ang mga matandang dragon. Pinalampas ni Dragon Ancestor ang kanilang reklamo. Kung patay na, ay patay na. Pumili lang ng ibang dragon na may talento. Mas mahalaga si Zuo Fan ngayon. Patay na ba siya o hindi? Natatakot ang Dragon Saints. Nagmadali silang pumunta sa sandaling marinig ang pagbabalik ng kanilang ancestor, umaasang makakakuha ng suporta. Tanging ang ancestor lang ang nagmamalasakit sa buhay ng isang tao. Siguradong aid ni ancestor si Zuo Fan. Nagbago sila ng taktika, ancestor, paghiganti para sa Dragon Sovereign o kay Steward Zuo, pareho lang. Iisa ang pumatay sa kanila. Talaga bang patay siya? Tumingin si Dragon Ancestor kay Kunpang. Ano na ngayon? Patay ang bata at babagsak ang langit. Sumigaw si Kunpang, makinig. Nakasalalay sa Zuo Fan ang kapalaran ng mundo. Sabihin mo ng tumpak kung patay siya o hindi. Nakita mo ba nangyari? Mga nakatatanda, ito ang nangyari. Lumapit si Sword Child at muling ikinwento ang mga pangyayari. Hamupa ang 3 nakatatanda, naiintindihan ko, kaya may pag-asa pala. Swerte naman, matanda, siya'y sirang kaluluwa na wala ang lakas. Hindi na pwedeng mas masama pa. Anong pag-asa ang sinasabi mo? Tinanong ni Dragon Ancestor, ayos ka lang ba dyan? Anong magagawa ng isang pilay? Pilay, Humph, hindi mo yun masasabi kung alam mo kung sino siya. Tumaas ang kilay ni Dragon Ancestor, hindi ba siya manlalaro sa mga plano mo? O siya ba ang reincarnation ng isang sovereign? Ani Kunpang, halos ganoon. Matandang dragon, natatandaan mo ba ang uncrowned sovereign? Kinilabutan si Dragon Ancestor, ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign, nakasama ng Heavenly Sovereign na tinawag na Heavenly Daos Exalted. Siya ang Zuo Fan? Bakit siya sa demonic path? Hindi ba't layunin ng lahat ng sovereign ang supreme stage? Kinislap ang mga mata ni Kunpang. Naisip ni na Heaven silang Xiao at Dragon Ancestor. Pagsasama ng 10 paths, ang supreme stage. Totoo ba ang ganitong alamat? Senior, pwede po ba ninyo? Nag-usap-usap ang 3, nang sa wakas, lumapit si Luo Yunhai na may ngiti at yumuko. Ani Kunpang, kami ay 3 sacred beasts, Vault ang Kunpang, Decimating Dragon Ancestor at Heaven Silang Xiao. Ginabayan namin si Zuo Fan dati at dumating kami upang alamin ang nangyari sa kanya. Sacred beasts, yung mga kaya makipaglaban sa sovereigns. Masigla ang Luo Yunhai at lahat, kasama ang mga ginoo, kaya natin talunin ang 2 kaaway. Tumaluntun si Kunpang, manalo? Isa sa kanila ay ang Heavenly Sovereign, na nakipaglaban sa lahat mag-isa. Kami 3 ay wala sa halaga. Tigilan ang pangarap. Ang tanging pag-asa ay si Zuo Fan. Pero si Zuo Fan ay sirang kaluluwa lang, paano niya? Umiling si Dragon Ancestor.
Ngumisi si Kunpang, hindi ba ginamit ni Sovereign Yun ang parehong sirang kaluluwa gamit ang kanyang star path? Sa aking palagay, nasa Heavenly Rebirth Lake siya. Doon niya muling makakamtan ang lahat, kasama ang sinaunang kapangyarihan na pinakamalapit sa Heavenly Sovereign.